Paolo Avellino, nagsalita na patungkol sa kanilang movie ni Kim Chiu. Ann Curtis, napakomment sa bagong Instagram post ni Kim Chiu. Awayan ni Nafyang at Jazz ng Pinoy Big Brother. Kinonekta kay Kim Chiu? Bakit kaya? Tara, usap muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Sa isang eksklusibong panayam ng Marisol Academy kay Paolo Avellino, ibinahagi ng aktor ang kanyang pananabik sa nalalapit na pelikula nila ni Kim Chiu. Ayon kay Paolo, ang pelikulang ito ay isang espesyal na handog nila para sa kanilang mga tagahanga bilang tanda ng pasasalamat sa walang sawang suporta sa tambalan nila ni Kim Chiu. Hindi maitatanggi ang excitement ng aktor para sa proyektong ito, lalo na't pinaghirapan nila ito para mapasaya ang kanilang mga fans. Bukod dito, may isa pang pahayag si Paolo na talaga namang nakaagaw ng atensyon ng mga netizens. Sabi niya nga, nakalaan talaga ang taon na ito para maayos yung kailangang ayusin sa sarili ko, sa personality ko at pati na rin sa ibang aspeto ng buhay ko. Agad naman na umani na reaksyon mula sa mga tagahanga ang sinabi niyang ito. Marami ang humanga sa pagpapakita ni Paolo ng pagpapahalaga sa self-improvement at personal na pagninilay. Ayon sa kanila, ipinapakita lamang nito kung gaano nga kaganda ang kanyang pag-uugali bilang isang tao, isang aspeto na lalong minamahal ng kanyang mga tagahanga. Ngunit hindi natapos doon ang kilig ng mga Kim Pao fans. Sa parehong pahayag, may ilan ding nagsabi na tila may ipinahihiwatig si Paolo na posibleng handa na siya sa maseryosong yugto ng kanyang buhay. Marahil ay sa pag-settle down na rin. Dahil dito, mas lalo pang nag-init ang kilig ng mga tagahanga na sabik sa anumang maaaring pangyayari sa hinaharap ng kanilang paboritong tambalan. Ang panayam na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa at excitement sa mga taga-suporta ng Kim Pao. Hindi lamang dahil sa pelikula, kundi pati na rin sa mga posibilidad na maaaring mangyari sa personal na buhay ni na Paolo at Kim Chiu. Ang sunod naman natin pag-uusapan ay ang aktres sa si Kim Chiu. Kagabi, agaw pansin ang bagong Instagram reel na pinost ni Kim Chiu kung saan ipinakita niya nga ang kanyang stunning OOTD. Sa nasabing post, nag-flex si Kim ng kanyang fashion style habang naglagay ng caption mula sa lyrics ng kantang Pocket Locket ni Alaina Castillo. Ito nga ang kanyang caption, I am your type, I am the vibe, fantasize, stay the night. Every night, I can keep all your secrets in my pocket locket. Hashtag OOTD KSYC. Hindi nagtagal ay umani ito ng maraming komento mula sa kanyang mga followers. Ngunit ang isang pinakam napansin na reaksyon ay mula sa kanyang ate na si Ann Curtis. Agad na nagkomento si Ann ng ang taray naman ng caption na yan na lalong nagbigay ng kilig vibes sa post ni Kim. Bukod pa rito, marami sa mga followers ni Kim ang napansin ang paggamit niya ng susi na emoji sa kanyang caption. Para sa ilan, may malalim na kahulugan ang pagsama ng emoji na ito at agad nilang ikinonekta ito sa posibilidad na may pinapatungkol si Kim sa kanyang pribadong relasyon. Ayon sa mga netizens, tila ipinahihiwatig ng emoji ang pag-iingat ni Kim sa kanyang personal na buhay pag-ibig at posibleng nagsisenyas ito na ang kanyang relasyon ay isang bagay na maingat na iniingatan sa isang pocket locket, parang isang lihim na hindi basta-basta ibinabahagi sa iba. Kung susuriin ang kantang Pocket Locket, makikita ang tema ng isang masayang romantic relationship na puno ng security at love. Ipinapakita ng kanta na ang pagmamahal ay parang isang bagay na laging nandyan, isang pocket o bulsa na maaari mong dalhin kahit saan, palaging handa at maingat na iniingatan. Sa ganitong konteksto, tila ipinahihiwatig ni Kim na ang pagmamahal at relasyon niya ay isang bagay na pribado ngunit puno ng kasiyahan at pagtitiwala.
Habang patuloy ang pag-usbong ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang love life, patuloy naman si Kim sa pagpapanitili ng masaya at positive vibes sa kanyang social media presence. Ang post nga na ito ay isa na namang patunay kung paano siya nagiging inspirasyon sa kanyang mga tagahanga, maging sa larangan ng fashion o sa kanyang personal na buhay. Ito naman ang huling topic natin para sa video update na ito. Isa sa mga mainit na usapin ngayon ay ang naging controversial na rap battle sa loob ng bahay ni Kuya ni Jazz at Fiang. Sa naturang labanan, napag-usapan ang delikadong issue ng paggamit ng edukasyon bilang sandata para lamang manalo o magpatunay ng punto. Sa laban na iyon, ginamit ni Jazz ang kanyang edukasyon para batikusin ang kanyang housemate na si Fiang na nagdulot naman ng negatibong reaksyon mula sa mga manonood. Maraming netizens ang nagpahayag ng simpatya para kay Fiang. Marami ang nagsabi na hindi tama ang ginawang ito ni Jazz na tila pinapahiya ang kapwa housemate harap ng publiko gamit ang edukasyon bilang pamantayan. Mabilis na nag-viral ang usapin at umani ito ng iba't ibang reaksyon sa social media. Dahil sa insidenteng ito nga na nagtrending ng ilang araw sa social media, agad na kumonekta ang mga tagahanga ng Kim Pao sa mga bashers ni Kim Chiu. Na madalas ngang ginagamit ang hindi pagtatapos ni Kim sa kolehiyo bilang dahilan upang siya'y laitin at siraan. Matagal nang paboritong punteryahin ng ilang bashers ang personal na buhay ng aktres at lagi nga itong isinasangkot tuwing siya ay nagkakaroon ng proyekto o lumalabas sa telebisyon. Bukod dito, naalala din ng mga netizens ang mga kritisismong natanggap din noon ni Marian Rivera na minsang binatikos dahil sa kanyang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles. Isang matapang na pahayag naman mula kay Marian ang tumatak sa marami. Sinabi niya nga na kung ang pagsasalita ng Ingles ang sukatan ng pagiging matalino, hindi na daw niya gustong maging matalino. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagbigay ng mahalagang paalala sa atin na oo nga, mahalaga ang edukasyon, ngunit hindi ito ang tanging pamantayan sa ating pagkatao. Sa huli, sana'y maging mas maingat tayo sa mga ganitong usapin at matutunan natin na hindi dapat ginagamit ang anumang bagay, lalo na nga ang edukasyon upang magpabagsak ng ibang tao. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan at ang paggalang sa ating mga pagkakaiba ang tunay na susi sa mas maayos na pakikitungo sa ating kapwa. And that's it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!